Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito bilang bahagi pa rin ng ating paghahanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkakataon na kung saan ay dudulog natin para sa tema ng ating alay kapwa, one family without hunger and poverty. At upang maging karapat dapat tayong kumanap pagsisiyan natin ng ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa bagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa mamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Haring Nebuchadnezzar, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa rebultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong rebultos sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego.
Kaya iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan, nagapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nebuchadnezzar. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, "Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy?" "Opo, kamahalan," sagot nila. "Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko'y Diyos." Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach at Abednego." Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Tumayo po ang lahat. Panginoon, ang aming mga puso at mga labi namin ay isip mo. Bigyan mo kami ng kababang loob upang dinggin ang mabuting balita mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na iniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailamay di kami naalipin ni numan. Paano mo nasasabing palayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gawin may pinagsikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakikita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ni Jesus. "Ngunit pinagsikapan ninyo akong patayin. Gayong sinabi ko lamang ang katotohanan ng narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama.
Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming Ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako, sabagat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po. Sa Ebanghelyo, narinig po natin ng mga salitang alipin at malaya. Sinasabi ni Jesus na ang mga Pariseo ay mga alipin. Ang mga tunay na alagad ni Jesus ay malaya. Sa pagkaunawa ng mga Hudyo, sila ay mga Pariseo, sila ay malaya. Sabi nga natin, sapagkat iba yung kanilang pamantayan, iba naman yung pamantayan na ibinibigay ni Jesus. Ang kalayaan ay yung mga hindi nagkakasala. Kapag ikaw ay makasalanan, ikaw ay alipin ng kasalanan, hindi ka malaya. So kaya po makita po natin, iba yung pamantayan ng pagtingin ng tao at iba yung pamantayan ng mga nananalig sa Diyos. Sabi nga natin, kuminsan ay hindi nagtatagpo yung kanilang landas ng pagkaunawa, sabagat katulad nga po na ipinahayag natin kahapon, ay iba yung tumitingin sa ibaba, at iba yung tumitingin sa itaas. At kung palagi mong maging pamantayan ay ang pamantayan ng daigdig na ito, hindi mo maintindihan ang mga bagay na tungkol sa maka-Diyos. Kaya ito rin po yung bahagi ho na kung saan ay makita ho natin. Kaya po yung controversial na RH law, ay makita natin na ay hindi magkatagpo, sapagkat iba yung pamantayan ng daigdig na ito. Ang pamantayan ng daigdig na ito ay sa pag-aakalang kapag nabawasan mo ang tao, mabibigyan mo na ng solusyon ang problema ng tao. Ang pagtingin ng simbahan ay iba, na hindi yan yung problema ng mundong ginagalawan natin, hindi ang dami ng populasyon, ngunit kung paano gamitin natin yung kakayanan ng tao upang lubos natin pakinabangan ang mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito. So ilan lang po yun sa mga bagay na kung saan ay makita po natin. Pero isa mo yung maliwanag na sinasabi ni Jesus, kapag ikaw ay makasalanan, hindi ka malaya. Sabagat kapag ikaw ay lumalabag sa utos ng Diyos, ikaw ay nagiging alipin ng kasalanan. Bahagi rin na kung saan ay ipinapahayag ngayon, ito yung pagkakataon na kung saan ay tinitingnan ng tao, na para may ipakita yung kanyang kalayaan. Pero sabi nga natin, sa daigdig na ito ay wala namang absolute freedom. Wala namang tao na talagang masasabi mo talaga na magagawa mo lahat ng bagay, para masabi mo na ikaw ay malaya. Kaya nga po yung paanyaya ni Papa Francisco, yung tunay na karunungan, wisdom, is to see in the eyes of God. Ang tunay daw na karunungan ay ang makita mo sa mata ng Diyos. Kung ano yung pagtingin ng Diyos, yun ang karunungan. At makikita rin natin na kung saan yung masabi nga natin paano natin malaman yung pagtingin ng Diyos. Nandiyan yung mga batas. Nandiyan yung mga paanyaya na ibinibigay niya sa atin. Nandiyan yung 10 utos ng Diyos.
maliwanag na kung saan ay maging gabay natin sa pagtahak natin sa daigdig na ito. No? Kaya, tingnan natin, no? Yan yung tunay na karunungan. No? Sapagkat kahit na kumisan, kahit na sa makabagong panahon, sa teknolohiya na ating ginagalawan, ano? Naging bahagi po na tinitingnan ng ating pananampalataya, isang katotohanan na kahit na lumipas ang mahabang panahon, ay nanatili pa rin, ano? Na pinanghahawakan. Isa na nga po rito yung pagkapahalaga natin sa mga turo ng ating Panginoong Jesucristo, no? At ito yung nagiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pagkilos upang ilayo natin ang sarili natin sa kapahamakan. Kasi yun yung binibigay ng kasalanan. Kahit na sa makabagong panahon na ating kinabibilangan, ano lang yung nakita po natin, paggamit ng teknolohiya. Pero the basic principle, nandun pa rin. Kinakailangan pa rin pangalagaan natin yung pangunahing prinsipyo na maging pamantayan ng ating pananampalataya. Mayroon lang ngayon ang binibigay ng teknolohiya, yung bagong gamit. Bagong gamit. Pero saan natin gagamitin? Para sa kabutihan ng bawat isa. Para sa ikabubuti ng bawat isa. Para ilayo natin ang ating sarili sa kapahamakan. Para wag natin gamitin sa kasamaan. Wag natin gamitin sa panluloko. Wag natin gamitin sa pandaraya. Wag natin gamitin sa pangungurakot. Ito yung mga bagay na kung saan ay makita po natin ng ibinibigay ng makabagong teknolohiya na maging gabay ho natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero yun pa rin, ano? Kaya ito yung hamon na ibinibigay sa atin ng Pume. Tingnan natin yung mga bagay sang-ayon sa mata ng Diyos. At simple lang ho, no? Ano yung panyayan ibinibigay ng Pume Kapal, no? Iwasan ang paggawa ng kasalanan. Gumawa ng kabutihan. Pagkakataon na kung saan ay tayo patuloy na inaanyahan ng Pume Kapal na sa pamagitan po nawa ng ating ginagawa ngayon, kung tawagin po natin, spiritual exercises, retreats, recollection, Station of the Cross. Sa linggo meron tayong Istasyon General. Katapos ng unang nakaraang Sabado yung ating recollection, yung ating parish recollection, nung bahagi yun na kung saan ay kahit na tayo ay pwede tayong mag-istasyon ng krus, bawat isa. Pero ito ay makatutulong sa atin na na higit natin pag nilay-nilayan yung presensya ng Diyos para magkaroon tayo ng katatagan na wag maalis ang ating kaisipan sa pinaka-misyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Na kuntiyan po natin ay ang magmahal sa Diyos at sa kapwa. Yun yung kanyang mga utos na mabahagi ho, pagdarasal ng Santo Rosario. Itong mga bagay na ito, ang acts of piety, naway makatulong sa atin na lalo natin matugunan yung panawagan ng Pume Kapal. Hindi lamang para iwasan ang anumang bagay na magdudulot sa atin ng pagkakasala. O ng mga bagay na pwede mag-isip tayo ng masama sa ating kapwa. O mag-isip ng anumang uri ng kasamaan sa ating kapwa. At bahagi yun na kung saan ay makatulong sa atin na makagawa ng mga pamamaraan na higit na makatulong sa ating kapwa. So yung patuloy na hamon na ibinibigay sa atin ng Pume Kapal, kung tusin ay napakasimple lang. Ano yun? Iwasan ang kasalanan. Gumawa ng kabutihan. Basic principle. At ano yung masasabi natin kasalanan? Ay di maliwanag yung tinuturo, yung 10 utos ng Diyos. Lahat ng utos ay nakabase po sa 10 utos ng Diyos. Bahagi yun na kung saan ay patuloy nating pinahalagahan
at patuloy natin na kung saan ay matugunan. Napakasimple lang ho naman tutuusin kung titignan po natin yung 10 utos ng Diyos, no? Ay maging bahagi na higit nating matuunan ng pansin, no? Kaya po napakahalaga rin po yung patuloy nating pamamaraan ng pagkalapit natin sa buong may kapal, no? Lalong-lalo na kung minsan yung nagagawa natin na kung saan ay maiwasan natin kahit na po yung maliliit na mga kasalanan, ano? Sa pamamagitan ng ay di maglaan tayo ng panahon, lalong-lalo na sa panalangin, kasi yun ang nagpapatatag sa atin na umiwas sa anumang uri ng kapahamakan, ano? Kaya kasama na po rin diyan yung mga panahon ng pagsasakripisyo, no? Kung tawagin po natin ay yung pagtulong sa kapwa, no? Acts of charity, no? Ay panalangin natin sa buong may kapal, no? At maging bahagi lang, hindi lang para sa atin, ano? Ngunit para din sa iba, ano? Natulungan natin yung iba na na sila ay makalayo din, na makagawa ng mga bagay na magbibigay sa kanila ng pagkakasala, no? Pagkakasala. Sabagat bahagi rin na kung saan ay tayo rin ay maapektuhan. Kung minsan sabi nga ng iba ay yung tinatawag ko nating structural sin, ano? Bakit baga ngayon ay pinagtutuunan natin ng pansin ito yung pork barrel scam? Kasi bakit? Kasi hindi lang sapagkat isang tao lang ang nagkasala, no? O baka sabihin natin 4 na tao lang yung nagkasala. Pero hindi lang 4 na tao ang nahihirapan, no? Maraming Pilipino ang nahihirapan. Bakit? Gawa ng 4 lamang ng pagkakasala. Sana yung ibang tao natulungan. Kung hindi yung 4 na taong ito o ilang pang mga taong kasama nila ay hindi nagkasala. So, kaya ang tawag natin ay structural sin. Naging bahagi ng ating struktura, ano? Naging bahagi ng ating lipunan, naapektuhan ang sambayanan. Kahit na sabihin natin, ilan lamang tao ang nagkasala. So, hindi lang silang nagdurusa. Yung buong sambayan ng Pilipino ay nagdurusa. Kasi bakit? Hindi na ibigay yung dapat na para doon. Pero makita po na hindi lang pala ito, ano? Hindi lang pala ito yung problema natin, ano? Kanina narinig ko sa balita, ano? Mayroon pang 80 na NGO na suspected na kung tawagin natin ay bogus, peke, no? Pero hindi pa tunay na nabibigyan ng diin para pag magkaroon ng investigasyon, no? So mayroon pang 80. Yung kay Napolis ata, siyam lang ata, ano? Ay may 80 pa, no? Ay bahagi ho, no? So kaya po, tayo nagsusumikap, hindi lamang tayo na para may layo natin ang ating sarili sa kapahamakan at sa kasalanan. Ngunit tayo nagsusumikap na na yung ibang tao rin ay matulungan natin na huwag magkasala. Kasi whether we like it or not, maapektuhan tayo. Maapektuhan tayo ng pagkakasala ng mga tao na sa paligid natin. No? Kahit na sabihin natin hindi natin kaano-ano. No? Kahit na sabihin natin na naging kapitbahay natin o kahit na sabihin natin malayo sa ating lugar, no? Ay nakapagbibigay rin po ng epekto, no? Kung halimbawa po yung isang tao, no, na nakamatay ng kanyang kapwa-tao, so anong gagawin niya? Ano? Magtatago. So yung kanyang pamilya ngayon ang magugutom, no? Saan kukuha ng pera yung kanyang pamilya? Kung saan na kung may trabaho din yung kanyang asawa, ano? Ay di maaari manghingi doon sa mga kapatid, no? So, marami yung maapektuhan sa oras na mayroong isang tao na nagkakasala. Kaya yung paanyaya ng Poong May Kapal, ay magawa natin ang paraan na masolusyonan natin ang problema na hindi tayo nagkakasala.
Ano nga po, yung solusyon ng problema, kasi kung minsan po may mga pagkakataon na akala natin, dahil sa nagnanais natin na mabigyan ng solusyon ng problema, ay binibigyan natin ng paggalapat, kaya lamang ay nagkakasala tayo. Akala natin yun na yung solusyon ng problema, hindi natin alam, yun ay makaka-apekto pa rin. No? Kaya anong sabi nga ni Jesus? Hindi ka madaya kapag ikaw ay nagkakasala. No? Huwag nating hayaan na tayo ay patuloy